Hello mga mamshi ko. Ito po pala yung mga kaganapan ko kahapon. Yan, maaga ako dyan guys nagising. Dahil sabi ko may pasok ang aking anak. Siyempre kailangan natin asikasuhin ang ating mga estudyante. At pasukan na naman tayo. Ayan. Bumangon ako sa mga oras na yan guys. At ako'y lumabas na. Mga bandang alas 5 pa yan ng umaga guys. Sobrang aga pa niya. Nagising na ako kasi sabi ko magluluto ako ng papaalmusal ko sa kanyang ulam. Ayan, magluluto tayo ng ulam guys. Sobrang aga pa guys. O, tingnan mo. Hindi pa lumalabas yung araw niya guys. Sobrang tahimik pa. At ayan guys, naka-prepare na ako guys ng 2 itlog. At yan, lulutuin ko guys. Magpapainit lang ako guys ng mantika dyan guys. Para masimulan na natin magprito. Kasi mamaya sabi ko gikisingin ko na rin yan. Yan. Saka pagkatas nilagay ko rin naman yan guys, itlog. Madali lang naman talaga kasi ito lutuin. Kaya yun lang yung naisipan kong iluto. Ayan. Tapos menekos-mekos ko na siya dyan guys. Para maluto siya ng maigi. At ayan guys. Luto na siya. And then sinalin ko na siya sa lalagyanan. Kasi gising na rin guys yun. Anak ko dyan sa mga oras. At ayan guys, prepare ko na rin yung milk niya. Ayan. Kasi kapag nag-almusal talaga siya, sinasamahan ko talaga siya ng gatas. Mas maganda kasi talaga guys yung nagagatas yung mga anak natin. At ayan guys, naglagay ako ng isa pang gatas sa baonan niya. Kasi nagbabaon siya guys. Mahilig siya talaga magbaon. Minsan request niya, gusto niya ng gatas. Kaya yan guys, tinitimplahan ko siya ng sarili niya minsan sa baonan. At ayan guys, nilagyan ko na siya ng maligamgam na tubig lang guys ang nilagay ko. Kasi hindi niya naiinom ng nauubos kapag sobrang init. Kaya ang ginagawa ko, maligamgam lang na tubig yung nilalagay ko. Hindi siya sobrang init guys. At inalo ko lang siya dyan guys. At ayan guys, pagkatapos ko, nandiyan na rin pala yung asawa ko dumating na galing trabaho. At ayan, sinandukan ko na ng pagkain yung aking anak. Yan, at pinapakain ko na siya dyan. At sabi ko, maliligo pa siya. At ayan guys, pagkatapos niya kumain, pinaliguan ko na siya dyan guys. Tapos na yung anak ko dyan maligo. And then, ayan, lagyan ko lang siya ng pulbo. Yan lang naman yung ginagawa ko sa kanya kapag inaasikaso ko siya pag papasok sa school. And then, ayan, suotan ko siya ng uniform. Naglaba kasi ako guys kahapon ng mga uniform kasi wala na siya agad uniform guys. Ayun, syempre mga bata kapag uuwi, ang dugyot agad ng damit, syempre di may iwasan. Kasi mga bata nga, ayun, marumi agad, naubos agad yung uniform niya, kaya ayun, naglaba agad ako kahapon. Buti nga naman natuyo kasi may dryer naman tayo guys. Napatuyo natin agad. At saka mainit naman kahapon. At ayan guys, nilagyan ko lang siya ng cologne dyan. Para naman mabango, diba? Para pagpasok sa school mabango. At ayan guys, yung kanyang lunch bag, yung kanyang baon guys ngayon. And then, binibigyan ko pa man siya ng pera. Kaso, ayun, nilalagay ko lang sa kanyang wallet. And then, pagkatapos guys, sinapatusan ko na siya dyan. At mga maalas 7 na rin yan guys. Kasi alas 7, 7:30 lang guys time nila sa school nila. At ayan, nilagyan ko na siya ng medyas with shoes. Ayan. Ayan, pinabot ko na rin yung kanyang bike. Ayan, kasi sabi ko ay hatid na siya ng papa niya. At ayan guys, mga kinahapunan guys. Ayan. Mga bandang alas 2 yan guys. Punta kami ng Barrios. Ako'y magpapacheck up at ultrasound ulit. Bala ko sana guys makita na sana yung gender. Kasi alam niyo yung mga nakaraan nito lang. Nagpa-ultrasound ako ng 4 months yung tiyan ko. Yata ng 3 months. Kasi di pa siya nakita yung gender niya. Kaya ayun, bumalik uli kami. At sinabi na mga after 5 months, bumalik kami para makita yung gender. At ayun, babalik kami guys para makita sana namin yung gender. Then guys, papunta kami yun sa Barrios. And then magpapa-check up tayo guys ngayon. Today is check up na naman guys. And pero galing din ako guys yan kaganina sa center. At check up ko din sa center. And then tapos naman na, ayun, pupunta kami ng Barrios ngayon. Magpapa-ultrasound tayo. At ayan guys, nandito kami sa may
Malapayungan. Andito na. Nagmo-motor lang kami dyan guys. Medyo kasi dapat mga 1 pa kami aalis. Kaso umulan siya guys. Kaya yun. Mga kami, mga bandang alas 2 na. Pinatila namin yung ulan guys. Ayun. Fast forward ko na guys. Nandito na kami sa hospital. Dito na kami guys sa hospital ng Barrias. Papacheck up kami guys. At ayan guys. Iniintay lang namin na tawagan kami. Naka-report na din ako guys. Ayan. And then, kaupo lang kami dito guys kasi nag-aantay kami tawagan para kami sunod na ultrasound. Ayan. Sama ko palang aking jusawa. Jusawa ko kasama ko dyan guys. Ayan guys. Tambay lang dito at nag-aantay tayo guys ng result. At ayan na nga guys. Ayan na yung resulta ng ultrasound ko. Ayan. Yan na yung ultrasound natin guys. Sabi ni Doc, okay naman daw, pati heartbeat na ng aking baby. Siyempre, mas tinanong ko yung heart kasi may case na ako sa anak ko ng complication sa heart niya. And then, tinanong ko kung okay, kung normal. Okay naman daw lahat. Pati ang placenta ko, ang tubig ko. Tapos, tinignan yung mga ulo niya, paa niya. Kompleto naman na siya guys. Ayan. Kompleto na siya. Kompleto na yung baby namin guys. Ayan. Nakakatuwa. Kasi okay naman pala siya guys. Gumalaw pa nga siya dyan habang ino-ultrasound makulit. Pero guys, may konting problema lang. Kasi hindi nakita yung gender niya. Kasi nakadapa siya. Saka pati guys, hindi siya normal. Yung normal naman lahat. Kaso yung normal ng niya, yung yung ikot niya guys, mali. Dapat kailangan una 'di ba ulo. Sa kanya na una paa. Suwi siya guys, ganun. Yun ang problema kaya kami natagalan. And then, ang sabi naman daw ng doktor, pwede pa naman daw umikot kasi 5 months pa lang naman daw. Sakaling iikot pa naman daw talaga yan. And then, kung titignan pa naman daw, babalik uli kami mga after 7 months, kalahati na guys. Para makita uli kung may pagbabago ba siya o kung umikot ba siya. Kasi guys, hindi pa pwedeng hindi umikot si baby kasi alam nyo na, mahirap manganak kapag Zoe. Abay, operasyon yun. Pwede ako masisaryan, saka delikado yun. Kaya yun guys, pinagpipray ko na sana maging normal. Kasi nung unang ultrasound ko, normal naman siya Tapos, bigla na lang siyang naging ganun. And then, guys, pagkatapos namin magpa-ultrasound, ayan, dumiretso kami dito, kakain kami, guys. Kasi, umalis kami sa bahay, guys, di pa kami kumakain. And then, gutom na ang buntis, gutom na kami mag-asawa. At ayan, kumain na lang kami dito sa madalas namin kinakainan nung buhay pa yung aking baby number 2. Ayan. Kumain lang kami dyan guys. Iniintay ko lang yung asawa ko kasi nag-order ng pagkain. At ayan guys yung resulta ng ultrasound. And then, pabalik na lang kami guys. Sana pagbalik sana namin maging normal na siya guys. At ayan na guys, yung pagkain na in-order namin. Ayan, talagang gutom na talaga kami dyan guys. At simulan na namin guys kumain. At ayan guys, kakain tayo. Kain tayo guys. Sabayan nyo kami guys kumain. Ayan. Kailangan natin kumain ngayon guys. Yung alam mo bang sobrang excited ka nang malaman yung gender tapos malalaman mo ganun guys. Na siya, sorry siya guys. Ayun. Masaya pa rin naman, diba? Normal din naman daw talaga may ganun talaga na pagbubuntis. Ayan, kaso yung akin, magbabago pa naman kasi nga, is 5 months pa lang naman yung tiyan ko dyan, guys. Ayan, guys. Talagang kumain na talaga kami dyan, guys. At gutom na talaga ako. Ayan, guys. Sobrang gutom ko na talaga dyan, guys. Kasi hindi pa kami nagtatanghalian nung umalis kami sa bahay. Ayan, guys. Kumain kami dito. Ayan.
kain na lang kami guys sa labas kasi grabe na rin yung gutom namin guys. So ayun yung asawa ko, kumakain din. Ang sarap ng kain. Baka walang baboy. At yan guys, sa mga oras na yan, patapos na kami kumain. Pagkatapos namin kumain guys, umuwi na rin kami. Ito sobrang traffic dito pa sa nadaanan namin sa Malapayungan. Kasi grabe. May parade pala, kaya pala traffic guys. Parade pala ng mga beski. Ayan guys. Umuwi na kami guys. Hindi na kami dumaan ng palengke. Balak sana namin, usap talaga namin madaan kami sa palengke, din mag-grocery na rin kami guys. Kaso sobrang napagod na kasi ang tagal namin sa ospital. At syempre chineka pa akong masyado, tapos talaga pinaliwanag sa akin kung bakit ganyan. Ayun, umuwi na kami guys. Sabi ko sunod na lang nalabas ng asawa.